Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. It is a sigh of relief dahil finally nabuo na ang Gilas 12 na maglalaro sa FIBA World Cup. At magandang balita, unang-una sa mga milyong-milyong fans ni Renz Abando dahil pasok siya sa Final 12. Looking at this lineup, ay makikita mo outright ang star power. Kaya in terms of making history sa unang game versus Dominican Republic, ay sigurado na yan dahil sa daming crowd drawer ng team, not to mention controversial personality. Nandyan ang kinang ni Jordan Clarkson na siguradong siya ang primary crowd drawer ng team, pero hindi rin pahuhuli si Kai Sotto na certified superstar. Kahit saan man siya maglalaro, how much more dito sa Pilipinas? Then you have the tried and tested popularity of Ginebra Boys. Scottie Thompson, Jamie Malonzo, and Japet Aguilar alone can fill up the Philippine arena to the rafters. At ilang beses na yan nangyari, and of course, nandyan pa si Coach Tim Cone. At sa pagpasok ni Renz Abando, ay nadagdagan pa ng another popular player ang Gilas. And who will forget Dwight Ramos, who has the combination of skills and looks na napakasikat rin, especially sa mga babae. At nandyan rin ang SMC at MVP fanbase dahil sa presence ni Roger Pugoy for the TNT at Junmar Fajardo and CJ Perez na galing naman sa San Miguel, kaya this is a very popular choice lahat. Nagkataon lang siguro na lahat ng mga magagaling na players ay sila rin ang pinakasikat. Except for Kefa Ravena and Chat Reyes, although they are also very popular in their own right, kaya lang ang dami nilang bashers, pero maganda rin yan upang dumami palalo ang magka-interest sa Gilas. Pag may bashers kasi, lumalalim ang usapan. All in all, napakaganda ng mga choices. And the coaches put premium on shooting talaga. That is why Roger Pugoy and Renz Abando are both in. They are natural shooter kasi compared kay Chris Newsome, who is more of a defensive player and point guard. Pero sa pagbalik ni Scottie Thompson, ay nagiging dispensable na si Newsome dahil sa ganda ng nilaro ni Scottie. Samantala, si Italy coach Gianmarco Pozzeco ay isang malaking fan ni Manny Pacquiao. Ang pagkikita kay Pacman ay nasa isipan ng coach ng Azzurri sa kanyang pagdating para sa World Cup. At hindi ang Gilas Pilipinas ang unang hinanap ni Gianmarco Pozzeco, ang head coach ng kupunan ng Italy sa basketball, nang dumating ang Azzurri sa bansa nitong Martes ng hapon para sa FIBA World Cup. Si Manny Pacquiao ang unang hinanap niya. Manny Pacquiao, where is Manny Pacquiao? Yan ang tanong ni Coach Pozzeco nung papalabas siya sa airport lobby. I want to fight with him, added the one-time point guard turned coach of the Azzurri with a big smile on his face. Siyempre, lahat ng yan ay biro lamang dahil ang katotohanan ay si Pozzeco ay isang malaking fan ng ating pambansang kamao na siyang tanging boksingero na nanalo ng 3 world titles sa iba't ibang weight divisions. I love Manny Pacquiao. Yan ang dagdag na sabi ni Pozzeco. Tulad ng pagtalo ni Manny Pacquiao sa mga pagsubok upang maging isa sa mga all-time greats sa boxing, ang Gilas Pilipinas ay nagdadala rin ng status bilang underdog
kapag sila ay maglalaban-laban sa ilang mga pinakamahuhusay na kupunan sa mundo sa World Cup na opisyal na magsisimula ngayong Biyernes. Ang Gilas ay nasa Group A kasama ang Dominican Republic, Angola at Italy. Haharapin ng Gilas si Puzeco at ng Azzurri na nasa 10th rank in the world sa Martes sa Smart Araneta Coliseum para tapusin ang kanilang kampanya sa group phase. At ang World Cup, ang shining moment para sa basketball crazy nation na Pilipinas. Ang pag-host ng World Cup ay nagpapatunay sa katayuan ng Pilipinas bilang sentro ng basketball. Mula sa mahigit sa 110 milyon na tao na naninirahan sa Pilipinas, it is not feasible to expect that they all would be basketball fans. But it is close. Yan ang sabi ni Coach Tim Cone, the country's top professional coach. At hindi yan understatement, dahil mahilig talaga sa basketball ang mga Pinoy. Halos lahat o talagang lahat. At mag-uumpisa ang FIBA World Cup sa Biyernes, kung saan ito ay magaganap sa 3 bansa, sa Pilipinas, Japan at Indonesia. Ang sentro ng kaganapan ay sa Manila, kung saan gaganapin ang mga medal rounds sa unang bahagi ng September. Dito rin maglalaro ang paboritong koponan ng USA at matagal nang hinihintay ng mga tagahanga ang pagkakataong makita ang ilan sa mga pinakasikat na pangalan sa larong basketball. It's so for big players to come here. Unlike China, everyone comes here. For us, it's like a once-in-a-lifetime opportunity. If this is your first time in the Philippines and you go around, you would see kids playing basketball everywhere. Yan ang sabi ni Herrera, who works in sales for his family's Manila business. Ang USA team ay dumating nung Martes ng umaga sa Manila at sila ay sinalubong ng mga lokal na opisyal at mga opisyal ng torneo sa airport at may mga fans na nasa motorsiklo na sumasayaw at the motorcade habang dumadaan ang kanilang mga bus. At sila ay sinalubong din sa kanilang hotel ng mas marami pang mga tagahanga. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.